Kapag Thursday naman po or Friday weekend, meron po ditong mga seafoods dito po sa K Supermarket in Phoenix po, Ko Supermarket. Tingnan po natin. Yan, meron pong tahong, saka meron isdang dapa. Bibili po ako ng tahong. Sarap, kakamis. Tapos eto, bibilin po ako ng Baltic Herring Perito sa tahong, sarap. Eto na lang po bibilin ko kaysa dun sa filet. Yung filet po 10.90, 11 euro per kilo. Ito 6 euro po. Walang ulo pero mali. Siyempre, more job effort, mas mahal. So eto mas mura. Dahil tinanggal na yung ulo, saka tinanggal ang bituka. I-crispy ko na lang po yan. Ayan po. Dito po yung tahong po nila, maitim. Saka hindi po ako bumibili na itong nakabuka na, nakabuyang yung hindi po mabaho po yun. Kapag bili ko yung tahong, kailangan sarado po. Saka pag lumulutang, patay na po yan, buhay po. Yun, narinig po dito. May hikbi pa. Sa mukbang po, pwede nyo pong i-fast forward. Sa recipe po, paki-follow lang po. Simple lang po naman. Siyempre, hindi naman po lahat marunong magluto o hindi po lahat nagmamarunong magluto tulad ko. Lagay po tayo ng konting mantika lang. Depende sa inyo kung anong klaseng langis ang ilalagay ninyo. Mantika. Kung anong klaseng mantika. Maraming klaseng mantika o butter o margarine. Depende po sa inyong kaligayahan. Just hold on. Pag magluluto po sa non-stick pan, magamit po mostly wooden panghalo. Yan. Pag ganyan pa nakakita nyo, mabilis umurong yung mantika. Mainit na po yung ating kawali. Gusto ko po sa bawang golden brown. Sa ating ginisa o tinolang tahong. Sa tinolang tahong po, pwede rin kayo maglagay ng gata kung gusto po ninyo. Sasagyan po ninyo ng sihi. Sarap din. Gusto ko po talaga sa mga tinola, yung bawang po yan, golden brown. Kasi mas lalasa po pag nilagyan yung liquid. Mas lalasa po yan sa sabaw. Lagyan na po tayo ng sibuyas na pula. Mas gusto ko po sibuyas na pula, mas malasa sa mga ginisa. Kailan po nating malanta yung sibuyas na maghiwa-hiwala yung hibla. Ibig sabihin, nag-isanay ng maayos. Ayan, ito yung sinasabi ko. Lagyan na po natin ng luya. Ang luya depende po sa inyo. Kung may bata po, siyempre ayaw ng luya. Ito po yung gawin po ninyo, medyo buo. Para hindi nila nakakain. Kasi pag pinong-pino, higo po sila ng sabaw. Hindi nila ma-appreciate yung luto po ninyo, di ba? Slowly, na-appreciate po nila yung pagkain. Ganun po yun. Yan. Isa po natin mabuti hanggang sa umamoy po yung luya. Yung talagang maamoy nyo na nag-isa ng maayos. I-flat natin. Ayan, napakabango. Ilalagay ko na po itong small paprika. Hindi naman po kinakailangan small paprika gamitin po ninyo. Pwede kayo lang gumamit ng siling labuyo. Pero wag na po hihiwain. Depende sa inyo kung ano gusto nyo lagay. Hindi ko lang po itong nilagay ko kung maanghang kasi mayroon po small paprika na matamis, mayroong maanghang. Depende po sa variety. Mas maganda po yung ganito ginigisa kasi magre-release po yun ng flavor. Ito nga po paling inani itong paprika sa backyard ko. Ilagay ko sa freezer. Kaya makikita po ninyo parang frozen. Hindi sasayang. Kailangan po natin mag-isa at mangamoy po. Maamoy nyo yung flavor ng sili. Ayan, maamoy na po. Lagay ko na po itong tahong. Ito, nilinis ko po isa-isa. Meron basag pero okay lang. Hindi naman siya patay. Amoy fresh. Hindi ko na po haluin yan kasi magagas-gas po yung aking non-stick pan. Ba't yung maniluto kuya? Gusto ko social. Ngayon lang po natin ganyan. Naglalagay lang po ko ng tubig. Just hold on. Ito po siguro yung pinakamabilis lutuin. Itong tahong, mga ginisang seafoods, di ba? Napakadali. Lagyan natin ng tubig. Gusto ko marami, syempre. Gusto ko may sabaw na masarap.
Hindi pa akong sabaw. Sabi ko, pag nagluluto po talaga ng ganito, hindi natin may sabaw kasi alam niya po na mahilig po sa sabaw sa ka-father ko. Lalagay po tayo ng asin. Yung asin po dito, hindi po masyadong maalat. Totoo po, I don't know why. Kaya, pag magluluto po kayo, tingnan nyo mabuti. Lagay po tayong totoong paminta. Diba? Lagay tayo ng konting betsin. Lalagay din po ko ng konting patis. Naku po, bihira lang po makabili na. Kasi ngayon autumn o fall season po. So, panahon po ng taong ngayon. Sa Norway nga po pala galing po yung taong po na yun. Doon marami. Nakapanood po ako ng ibang mga vlog sa Canada. Diba? Saka sa Germany, Denmark. Denmark pala, saka sa Canada. Sa Denmark, yung malalaking tahong. Talaba pala. Tapos sa Canada, yung malalaking tahong. Sa Denmark din, saka sa bandang party ng UK, malalaking tahong talaga. Nakakaingit po. Ay, nakaswerte nila. Sabagay, sabi nga walang perfectong bansa. Kasi meron silang lackness. Ibig sabihin, wala silang mga tropical fruits and vegetables at mga seafoods na meron tayo. Diba? So, takpan lang po natin yan. Pag kumulo at bumuka, ilalagay ko na po yung spinach. Ilalagay ko na nga po pala yung spinach kasi hindi ito katulad ng dahon ng sili. Ang dahon ng sili, napakabilis maluto. Ito hindi eh. Yan, ito po yung variety. Kaya din naman po itong hilaw. Kaya na po natin. Kahit mukhang marami ilagay natin, ito malinis na po galing sa shop kasi sa greenhouse po nila ito. Sorry. Tapos meron itong quick spray na tubig, pinapatulo nila, hindi nila inaano para hindi madurog. Tapos nilagay po nila sa packaging, o diba? Tuloy lang po natin yan. Ayan! Pag kumukulo na po, medyo haluin po natin. Kasi medyo marami po itong tahong na to. Higit 1 kilo po ito eh. Ako po 1 kilo. Ang dami kasi kung 1 kilo na matama, 1 kilo na ito. Ilan man po nito, yan matataba naman. Ayoko pong i-overcook. Pagbuka na po yan, ganyan. Mas maganda po buksan po muna natin ng bahagya para yung aroma o yung lansa na odor mag-evaporate po. Yan. So, takpan ko na lang ulit. Pag lantan-lantan na yung spinach, luto na po yan. Okay na po sa akin to. Ayoko pong overcook kasi urong na urong po yung ating talong. Ilalagay ko po sa isang lalagyan na pwede kong initin. Sunod na po natin ang ating Bicol Express with autumn chanterelles. Sunod na po natin ang Bicol Express. Yan, lagay po tayo ng konting mantika. Painitin lang po natin mabuti. Kapag mainit na po, pagsasabayin ko na po bawang, sibuyas at luya. Saka lang po mabuti yan. Lagyan na rin po natin ng sili. Kapag ginigisa nyo po ang sili, medyo nagre-reduce po yan ng anghang, ng heat. Totoo po. Kaya mga Chinese, pag nagigisa po ng bawang, luya, kasama po agad yung sili. Tapos ito, medium high heat. Kung gagamit kayo ng wok, syempre, dapat malakas na malakas po yung apoy. Mabilis ang mga luto po yun. Ito na Bicol Express Philippines. So, slowly but surely. Ayan, nakita nyo po. Nag-slightly golden brown na po yung bawang. Gisadong-gisado na po yung luya, sili at sibuyas. Na po lang gagamitin ko po. Para yung sarsa. Maganda po yung kulay. Lagay na po ako ng mahigit 1 kilong karne na may konting taba.
Pati po ito ng liempo na bandang taas sa tagiliran. Malambot po ito. Pero konti lang yung taba niya. Lagay na po asin para mabilis mag-release ng liquid po yung baboy. Kasi gisa po muna natin maayos. Saan po natin na mamutla yung baboy. Ayan. Siya nga po pala. Itong style na Bicol Express na lulutin ko po, hindi ko po tatakpan po ito. Kasi pag tinatakpan, alam niyo po yung texture po ng karne. Di ba parang dry? Gusto ko may konting yung lambot, yung juicy. Ito gusto ko. Ayoko po na masyadong dry na, matigas-tigas. Ayoko po. Lagyan na po tayo ng bagong. Ito pong bagong nilalagay, bisado na po ito. May halong liempo. Maanghang din po ito. Tamis anghang. Hindi siya masyadong maalat. Ang palinamnam. Okay. Ito na po yan. Kasi yung 50% po na kaibigan ko pong mga finish, gustong gusto din po yan. Pwede lang po natin. Mas maganda po yung ganito na nagre-release ng sariling liquid ng karne. Naluluto sa sariling lasa at mantika. Ayan! Nag-release na po ng todo-todo yung karne. Lalagyan na po ako ng paminta. Tignan po natin mabuti yan. Uy, maganda. Gusto ko po kasi natutuyo ang bahagya. Yung nagmamantika kasi dati nagtrabaho po sa isang kilalang fast food. Serve po ng Bicol Express. Mga nagluluto po doon, mga Bicolano at Bicolana. So may kanya-kanya naman din po silang mga versions kasi pag nire-request po natin magluluto sila ng pananghalian po namin, iba-iba po talaga style po nila. Nakikita ko naman po. Pero rin lang naman, nako, napakagaling po talaga nilang mag-handle ng gata sa mga Bicolano. Sa mga Bicolano ako, ingat po. Lalo na po ngayon nga pala. May bagyo, ingat-ingat po tayo. Ganun po talaga ngayon eh. Ito po, nabad ko po muna sa tubig para malinis. May mga insektong maliliit, patay. Kasi first class po ito yung itong binenta. Yung hindi pa siya pumubuka, hindi pa malaking cake. Kasi iba pong binibenta nito, malalaki na. Ito first class. So magandang klase po. So, iaga po munang maluto yung kami sa ibabaw at yung itong aroma ng kabote, hindi ko po muna haluin. Para mag-release din ng strong odor ng kabote. Hindi na po masyadong strong po yung odor. Ibig sabihin, ayoko po magkalasa ng strong lasa ng kabote. Gusto ko po balanse. Ayan. Ang texture po nitong mushroom po pala na to parang kangkong. Pwede ito pong quick stir fry. Opo. Masarap. Lagay na po natin yung gata. Medium high heat po natin para mabilis magmantika po yung maglangis. Yung gata. Yan po natin ng quick na halo para yung flavor maghalo ng maayos. Wala po ko nilagay na any liquid form dito o tubig. Galing po yan sa karne. Nag-release po. Siyempre ngayon naglagay tayo ng liquid. Ang gata. Yan. Siguradong kapit na kapit ang lasa niyan. Pakulaan po natin hanggang sa maglangis. Ayan po. Ito po yung tinatawag na Baltic herring. Sarap po yan. Medyo ano po, konting lasa, no? Medyo nahawig sa galungo ko, pero konti lang. Pero pag may tawas lapo-lapo yun. Kaya lang maliliit, pero napakasustansya. Napakalasa. Ito po, pero namaus, ibig sabihin po yung potato seasoning. Kailangan ko po kasi masarap to sa mga prito. Bago ko po iprito. Lalagyan ko po muna ng breading. Ibig sabihin yung dry ingredients, yung mga powder type pampalasa o extender.
Lalagay din po ako ng konting harina. Ayun lang po para pag pinrito po natin, medyo i-deep fry ko po para hindi po tumalasik. Siyempre pag fresh nyo pong pinirito sobrang uurong, tapos tatalasikan pa kayo. Yung galing yung harina, hindi naman masyadong marami. Mako-cover po ng maayos yung ating pipritong isda. Kaya na po yun. Dadagdag po ka ng konting garlic powder para mas masarap. Yung pong potato seasoning na nilagay po natin, may asin na po yun. Kaya hindi na po masyado maglalagay ng asin. Dagdag pa tayo para maganda yung kulay. Pakatpitin ko lang po mabuti. At tapos itaktak po ninyo bago po ninyo iprito. Yan, okay na po yan. Ayan po yung sinasabi ko. Nag-release na po ng langis ang gata. Tapos medyo malapot na. Okay na po ito. Ayoko na po yung masyadong nagmamantika. Yung sobrang oily. Okay po ito yung ganyan. Kasi pag lumamig pa po yan, mas magmamantika po. Magmamantika pa yan. Hindi ko po aalisin sa mainit na surface po ng kalan. Para dahan-dahan pa rin po siya ng mamantika. Sana po natin magprito ng isda. Yan. Pag prito po kayo ng isda, taktak nyo pong mabuti. Yung walang extra nahuhulog na harina. Para masarap. Kasi pag nasunog po yung harina, hindi masarap. Lalasa po yung sa piniprito po ninyo. Medium high heat lang po. Huwag naman masyadong mainit na hindi nyo pa nalalagay yung isda, nag-aabo na. Ayan po. Kapag huminahon na po yung pagtilamsik o yung pagpitalamsik po ng mantika, ibig sabihin crispy na po yan. Ayan. Kaya texture pag ganyan po nyo. Para po sa sa Linyas, ayun. Sa kayo sa inisip ko po sa Batangas. Sa Batangas, may tama. Batangas yung isdang galing sa lake. Ganun po din ang lasa po nito. At ikaliskis, kahit may ulo po at pagluluto po ninyo walang tapon. Crispy. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo. Kapag medyo humupa na yung pagkulo, nagmamantika na, di ba? Perfect na perfect pong ating Bicol Express. At ito pong pritong Baltic herring, napasarap. Ayun, saan po pala? Tagaytay. Medyo kalasa po nito na hawig. Kaya na po tayo. Mabuhay! Yan! Maraming salamat na po sa pagano'ng. Isama-sama na naman po tayo. Kala ko lang po sa shower after long day and cooking. Pagka tayo magsasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa binibigay po sa amin. Bibigay na ibigay. Gabay po, kabayan po namin. Kaya di po kabayan natin. Kaya po natin tao sa tao po sa buong mundo. Nakaranas po ng sakuna ngayon na may ligtas. At sakit, problema na lahat po ay mawala, Panginoon. Gabay po yung lahat, lalo na po yung malalaya pa sa ating mga mahal sa buhay. Kaya po bahala po sa amin. Sinusuko na po namin sa inyo lahat sa kanilang susabihin. Nabasan na po natin yun. Ito po yung sabaw, nag-separate na. Dinamihan ko na. Tapos, mas ininit ko pa para mas masarap. Masarap talaga may ikot ng sabaw ng taong. Napaka-refreshing. Magkukutsara tinidor po ako ngayon. Sorry. Dahil nagkupit ako ng kuko. Yan. Medyo nasagad ng bahagya. Hindi naman lahat. Ito. Itong hintuturo. Ito. Muna tayo ng
Dali lang po Bicol Express. Tanggalin naman na natin takip. May kabote. Lagyan na natin sa papo ng kanin. Pumana tayo, Bicol Express, pumana tayo. Hindi na po kailangan ito ng patis kasi timplado na po. Wow. Sarap pa ng ulam na. Pagyan ko na sa arasa. Nasa po yung pintuan sa likod. Ewan ko po kung may naririnig ko yung saka dito pala sa ito. May naghihilit dito. Neighbor po nakaupo sa parang tumba-tumba. Ewan ko narinig po niya baka ano po na-filter din. Hindi siya audible. Buang tama lang po sa akin ang tapong ano, muurong yung laman. Medyo mataba naman. Sarap. Yan po. Meeting-meeting yung lasa na tao na dito. Yung malaman, makunat, parang texture ng karne. Apulid po ba yun yung talaba sa Pilipinas? Apulid yung maliit sa malalim, pero pag in-scoop ninyo, malaman, sarap. Ito parang sa Tagaytay po, crispy outside, soft inside. Ayun, ganun ang lasa. Itsuka tayo. Ganun nga ang lasa. Yung autumn chanterelle, napakasarap po. Hindi nyo po malalasang kabuti. Parang karne rin siya. No? Diba po, akala nito brown chanterelle. Dami pang pangalan ito eh. Alit na rin, napasok ako doon. Nakita nyo pumusok pa. Kapag may baboy matika tapos higop ninyo diba?
Alam mo. Oh. Ang text ko na spinach, parang na rin daw ng sili. May konting ang kasi di ba naglagay tayong sili. Tapos yung luya. Lumasa. Nabsorb yung flavor. Kaya may batabaw. Sarap ng isda na to. Alam mo, no? Malambot yung tinig sa loob. Sarap. Papawisan na ako. Saan ka na?
Mas umalit na sa plato. Gusto yung tahong. Hindi pa tayo tapos. Iba-iba naman, may maliliit, may malalaki, pero meeting-meeting. Merong uri ng talong na pwede ilagay sa freezer. Hindi po maurong. Ngayon, iba hindi naman pwede ilagay. Ito tungkol sa Norway, hindi pwede ilagay sa freezer po ito. Maurong ito. Pinakamaganda pong lagay kayo ng talong sa freezer, tahong. Medyo steam niyo po ng bagya. Huwag niyo pakukulan steam po ninyo. Pag bumuka na, tanggalin niyo po yung laman. Tatayo sa freezer yun. Hindi na po ulang yun kasi nag-form na yun sa different solidity. Kailangan kayo makakabili nito. Ngayon meron. Panahon po ngayon. Kaya lang, laging marami pong bumibili pag ganito. Kasi gusto rin po ito ng mga finish. Sila naman po, ni-steam lang niya tapos may lemon. Yun lang. Hindi nila asinan po yun. Papatangan lang po nila ng lemon yun. Masabaw kaya sa mainit pa. Paano po bago tayo magtapos, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat ang pasabihan ninyo po sa amin sa araw po na ito. Naway mawati sa po ay ligtas. At lahat po mag-concentrate po sa pamilya dahil sa panang po ang kakapitan po namin. Una kayo, pangalawa ang aming pamilya. Kaya na po bahala po sa amin. Isinusukunan po namin sa inyo lahat sa kalina sasabihin. Para po, maraming salamat lang po sa inyong oras na ilan sa pinilang. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless po lagi ng araw. Laban lang.